Tay. O nak, bakit? May tanong kasi ako sa'yo, Tay. Totoo po ba na kapag mag-aasawa, dapat yung piliin yung may 4 na M? Yung Ano yan? matandang, yaman na madaling mamatay? Ay naku, huwag ka naman ganyan. Mag-asawa ka rin lang yung mamamatay agad. At saka nak, huwag mong piliin yung matanda na mayaman na. Huwag ka mag-after sa yaman. Ang hangarin mo yung puso ng tao. Kasi pag maayos siya, mabait yung mapapangasawa mo, kayamanan na maituturing yan. Dapat ganun, hindi yung huwag kang magpapaniwala sa 4 na yung madaling matandang mayaman, madaling mamatay. Huwag yan. Dapat 3 M lang. 3 M? Anong 3 M, Tay? Ito. Matigas, mahaba, malago. Bastos naman yan, Tay. Ano ba yun? Nak, walang bastos dyan. Hindi ako pwede sa ganun magbastos-bastos. Alam mo namang choir ako sa simbahan. Gusto ipaliwanag ko muna. Huwag ka munang hindi yun, walang bastos doon. Sige, Tay. Sige. Ano yung matigas, Tay? Ito, matigas. Pag sinabi mo matigas, dapat yung mapapangasawa mo, matigas ang kanyang kalooban na kaya ka ipagtanggol sa anumang kapahamakan. Sa lahat ng oras. Alam mo naman, panahon ngayon, ang dami-daming masasama. Dapat nandoon kagad yung asawa mo, matigas siya. Di ba? Oo. Ano naman po yung mahaba? Ay, isa yun. Importante yun. Mahaba ang kanyang pasensya. In case man, magtatalo kayo, hindi nawawala sa mag-asawa yun, yung mahaba pasensya niya, yung dapat pag nag-aaway kayo, malamig siya, pag mainit ka. Pag malamig ka naman, mainit naman siya, malamig ka, para may unawaan na. Kaya ang tinatawag na mahabang pasensya, perseverance. Ano naman po yung malago? Malago! Pag sinabing malago, dapat may kabuhayan kayo, mayroon siyang panimula, mayroon siyang magandang trabaho, para in case dumating yung pag-aasawa nyo, may nadudukot kayo. Paano pag nabuntis ka, tapos pupunta kayo sa hospital, okay, pambayad, dapat meron kayong naipundar, meron siyang naipundar para hindi naman kayo maghihirap bilang mag-asawa. Ganun yun. Ganun pala po Oo, yun. ganun yun. At dapat, tandaan mo, may M ka rin. Anong M po? Malalim ka. Oo. Malalim. Pag sinabing malalim ang iyong pangunawa. Para in case, yun nga, dapat unawain mo rin siya. Halimbawa, gabi na siya umuwi. Dapat unawain mo yun. Malawak at malalim ang iyong pangunawa. Ay, nag-overtime yung asawa ko dahil para rin sa amin, pamilyang gatas, mga ganun. Dapat hindi yung laliman mo pa ang iyong pag-iisip, pagpasensyahan mo siya. Kasi para rin naman sa inyo yon. Para rin naman sa inyo yun. Ganun kasimple. Kuha na. Yung pala yun, Tay. Walang bastos doon sa 3 M, walang bastos yun. Ano yun? Yun ang dapat. Huwag yung galing matandang mayaman. Huwag yun. Pangit yun. 3 M lang at dapat ikaw may M ka ring isa. Okay po, Tay. Approve. Ano pala yan, Okay.